Dahil sa pagpapalit ng panahon, bilang ng mga tinamaan ng trangkaso tumaas, ayon po yan sa Department of Health. Isang eksperto, hinimok naman ang publiko na magsuot ng face mask para mapigilan ang pagkalat ng naturang nakakahawang sakit. Ang sentro ng balita mula kay Mark Fetalco. Nakitaan ng Department of Health ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illness sa bansa ngayong taon. As of October 13, nakapagtala na ang DOH ng mahigit 151,000 ILI cases, 45% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kung titingnan naman umano ang datos sa nagdaang 3 hanggang 4 na linggo, 26% ang itinaas ng mga kaso kumpara sa sinundan 2 linggo. Ayon sa DOH, base sa datos simula noong 2009, sumasabay ang pagtaas ng kaso ng ILI sa panahon ng tag-ulan at malamig na panahon. Kaya naman patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay, lalo't inaasahan pang tataas ang mga kaso nito sa mga susunod na buwan. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Dr. Rontin Sulante, isang infectious diseases expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians, inaasahan na talaga ang ganitong mga sakit dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. And this is brought about by reasons that medyo malamig na, medyo maraming days na tagulan, and it's also the same pattern of increase in the cases as we have last year. As expected to, for the past several years, talagang ganito ang nangyayari sa atin. Kabilang sa mga sintomas ng influenza-like illness ang ubo, pananakit ng katawan, sore throat at lagnat. Nakasama rin sa mga sintomas ng COVID-19. Ayon kay Sulante, gaya ng COVID-19, isang respiratory infection din ng influenza na madaling magdulot ng hawaan sa pamamagitan ng droplets o aerosol. Bagamat may pagkakapareho sa ilang sintomas, malalaman pa rin ang kaibahan nito dahil sa ibang komplikasyon. Kagaya ng COVID na yung mga bagong Omicron XBB variant ngayon, they also cause the same manifestation as influenza, And it's so difficult to differentiate which one is COVID and which one is influenza, But again, we know that COVID has other complications compared to influenza. COVID has what we call long COVID, especially for the vulnerable population. Kaya mainam pa rin aniyang ipagpatuloy ang mga nakagawiang paraan ng pag-iingat gaya ng pagsusuot ng face mask. At kung makaramdam ng sintomas, payo ng eksperto, mas mabuting manatili muna sa bahay at magpahinga para maiwasan ang hawaan ng sakit. Mark Fetalco para sa Bayan.